kasambahay, napansin niyo ba yung singaw na ayaw gumaling? Naku, baka hindi lang ordinaryong singaw yan. Minsan ang akala natin, simpleng sugat sa bibig, pwedeng senyales po pala yan ng oral cancer. Naku, kaya ngayong araw, aalamin natin kung paano ito nagsisimula, ano mga early warning signs, at paano ito maiiwasan bago pa lumala. Naku, dito po yan sa Dr. Zon TV. Singaw lang yan, ako madalas nating sinasabi, pero alam niyo ba na ang ilang sugat sa bibig pwedeng maging senyales ng oral cancer? Isang kondisyon na dapat malaman ng lahat. Para masimulan natin ang discussion, alamin muna natin ang ilang facts ukol dito. Dito lang sa Dose of Information. Alam niyo bang nasa 3.7 billion people sa buong mundo ang apektado ng iba't ibang oral diseases? At kasama riyan ang oral cancer na 13th most common cancer sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral, mas madalas itong tumatama sa mga lalaki at kadalasang mas delikado kumpara sa mga babae. Pero ang magandang balita, karamihan sa mga sanhi nito ay maiiwasan sa pamamagitan ng lifestyle changes tulad ng pag-iwas sa sobrang asukal, paninigarilyo, alak at poor oral hygiene. Ito ang mga pangunahing risk factors na may kinalaman hindi lang sa oral cancer, kundi pati sa iba pang non-communicable diseases. Kaya kung gusto mong mapanatiling malusog ang iyong bibig at katawan, tandaan, brush, floss, rinse at umiwas sa bisyo. Mga kasambahay, kanina po ay tinalakay natin ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa oral cancer. Pero ano nga ba mga dahilan kung bakit nagkakaroon ito? Paano ito maagang matutukoy at ano mga hakbang para maiwasan ang paglala? Naku, para bigyan po tayo ng mas malinaw na paliwanag at gabay. Kasama natin ngayong umaga ang isang otorhinolaryngologist mula sa Makati Medical Center. Naku, welcome back to Dr. Zon TV, Dr. Arsenio Claro Cabungcal. Hi, Doc! Welcome Hi. back. Magandang araw sa inyong lahat. Yan, okay. Ang ganda ng oras mo, Doc. Yan, okay. Salamat. So, eto, no, Doc. So, una sa lahat, ano po ba pag sinabing oral cancer? So, basically, paano i-define to? Kasi parang very vague, ano? Medyo familiar din mga tao sa oral, pero sa Tagalog, bibig. Anything, mga bukol na nangyayari na tumutubo sa bibig natin. Bubuhat sa labi, dila, ngipin, gilagid, pisngi ng bibig, hanggang pwedeng umabot hanggang may tonsil yan. Although oropharyngeal area na yun, pero pwede pa rin yun sa So, tonsil. basically, from labas pa loob dito, Yes. sa cavity na to. Yeah. Okay. So yun yung mga parte po ng bibig na naapektuhan dito, no? Pero, Doc, usually ba ito, meron ba tayong mga age na pinag-uusapan dito? Kanino mas common to, sa mga kabataan or sa mga mas may edad na? Usually sa mas may edad na, no? Kasi kakibat doon yung mga risk factors para makagkaroon ka ng cancer sa bibig. Ano ba yung mga risk factors na to? Siyempre, yung pinaka-famous na risk factor, yung paninigarilyo po. Smoking. Opo. Number one. Number one yan. At saka lalo na sa probinsya, lalo na yung inverted smoking. Yung apoy Ayan. nasa loob. Ba't Yung mga naman naglalaba. iikutin pa nilang ganun, ano? Ewan ko, sabi nila, mas masarap daw pag yung usok nasa loob. Yung sa mga kwento na, pag naglalaba yung mga older women sa province, gusto nila nasa loob yung smoke. So, mas tumataas pa yung How risk about for yung mga cancer. tobacco nung araw? Yes. Yung mga tobacco chewing. nagnganga, Doc? Yes, isa yan. Pinakamataas ang risk yan. Rates of oral cancers pag nagnganga. Kasi I remember yung mga lola-lola, pero meron pa ba mga nagnganga ngayon? Hindi na siya ganun ka-popular ngayon. Pero meron pa rin sa Kasi probinsya. remember yung yung lola ko, well, tita ng mom ko na, kasi siya, walang pamilya. Oo. So, ang trabaho ko nung araw, papadikdik niya, Sarah, ito, ganyan. But I was still a very, very young girl, no? Yeah. Ang taas ng risk ng magkaroon ka ng cancer pag nanganganga ka. Oh. Tapos actually may evolving risk factor din like HPV. It's a viral infection, 'di ba? Alam natin sa cancer ng cervix.
Yeah. nakaka-cause ng cancer ang HPV. Na-realize natin, meron din pala sa oral cancers na nagdahilan HPV Okay, related. so how about like, iba pa, like food or whatever, exposure to certain chemicals, ganyan, meron ba? Meron din yung mga nitrates, sabi nila. Yung mga preservatives sa pagkain, Preservatives sa Doc, yung mga pagkain. pulang pagkain Pag na nakikita natin. sobra, that can also cause a lot of... Salitre ata yun ng Tagalog. Yeah, no, Doc? mga chemicals kasi yan. In general, any chemicals that can affect the genes ng katawan mo can cause cancer. But can it also happen na hindi natutukoy kung ano yung cause? Like, meron bang genetic predisposition? Usually, yun ang kalimitang biniblame na lang genes. Meron. Pag wala na kami mahanap, sasabihin mo usually it's really a genetic mutation na mamana or genetic mutation sa katawan mo. Yung some of your genes na apektuhan because of environmental factors, chemicals, etc. Tapos nag-mutate yung genes. Pag nag-mutate yung genes, parang yan yung computer program ng cells mo. Pag nag-iba yung computer program niya, manganganak siya ng manganganak, lalaki na lalaki. So doon nagkakaroon ka ng bukol. Oh. Naka-encounter ako before, Doc, may nakita ko meron siyang cancer sa dila And it's hard kasi, ewan ko if you would agree with me, para ang hirap kasi syempre pati yung nutrition, no? Because kasi dito pinapasok yung pagkain. Maraming challenges actually in taking care of cancer, oral tongue cancers, no? Kasi syempre, pag may bukol ka sa dila, anong kailangan natin gawin? Tatanggalin natin yung bukol. Importante yung dila sa pagsasalita, sa pagkain mo, no? Paghinga, importante rin yan sa mga ganyan. Kasi pag masyado malaki yung bukol mo dyan, hindi ka makakahinga. So, ang daming functions na naapektuhan pag ginagamot namin yung tongue cancer. Kasi it's very challenging. And that's the reason why gusto namin sana ma-detect siya na mas maaga. Early detection kasi, mas madaling gamutin. So, dapat pag may nakikitang pagbabago dyan, mga kasangbahay, kailangan magpakonsulta, hayaan natin na mga medical experts talaga ay tulungan tayo. Mas maliit kasi yung bukol, mas maliit yung kailangan mong tanggalin. So, hindi masyado maapektuhan yung karamihan ng dila. Function Oo, niya. ng function Okay. niya. Pero ito ba, is this very common, Doc? I mean, ganong kadalas ito nangyayari? Well, dito sa Pilipinas and then globally. Hindi siya ganun kadalas, no? Compared to the others na breast cancer, etc., no, lung cancer. But it does happen, no? We see a lot of patients here in the country also. Primarily siguro dahil nga smokers, at saka sabi mo nga nanganga. Meron din tayong mga pasyente nagkanganga. Oh, okay. And kalimitan, itong mga to, Doc, sa experience nyo, no? Pag ba dumating ang pasyente, usually malala na ito or, yun nga, kasi di ba minsan, alam mo naman yung mga ibang individuals, hindi, baka wala lang to. Okay, parang ganun. So, parang pag dumating, di ba may mga cancer na late stage na talaga? Pero how about sa mga oral cancers? Anong usual, natin dito? State of diagnosis? Earlier? Or... Actually, depende sa demographics ng pasyente. Siyempre, pagka hindi accessible yung healthcare dun sa tao for different reasons, financial, logistics, usually makikita mo sila at later advanced stage na. Kasi hindi sila mag-seek consult kaagad, di ba? Because of access to healthcare. Pero syempre, kung may access to healthcare, no, yung pasyente, you see them earlier, mas maaga mo makikita, earlier stage. No? Mas maganda prognosis. Yes, kasi the bigger the tumor, mas kalat yung bukol, mas higher stage, mas pangit yung prognosis o yung kalalabasan ng gamutan. Yeah, oo. Pero Doc, kanina, how about yung role ng oral hygiene? Okay. Yeah, that's also important, no? Kasama sa risk factors actually ng oral cancer is poor oral hygiene, ill-fitting dentures is one. So, syempre pag madumi yung bibig mo, at high risk na magkaroon ka ng cancer kasi irritants yung mga Foreign bodies dyan. Tapos even nga yung ill-fitting dentures, syempre gumagasgas parati yun. It causes irritation in the lining, yung cover ng dila mo, ng cheeks mo, and that constant irritation can cause and develop cancer. So, dapat talaga you also visit your dentists, no? Regularly. And your ENT. Kasi minsan parang, ENT. Kasi minsan pag nagpagawa ng denture, parang feel nila for life na yon. Even if nalalaglag na, sobrang So, yun dapat po wag mo natin baliwalay na ang importansya or kahalagan ng pag-maintain ng oral hygiene. And kanina, you mentioned about HPV infection. Yes. So, I mean, it's early in the morning now, but I understand, Doc, ito may kinalaman ba to sa minsan sa mga sexual practices also? Yes, no? Kasi oral sex increases the risk of developing or transmitting HPV infections. HPV is a sexually transmitted disease, no? Nakita namin na mataas yung risk of developing oropharyngeal, particularly tonsil cancers, na driven or that is being caused by an HPV infection.
Okay, pero ngayon may bakuna naman eh. So siguro early on, Yes. dapat, yun po, tayo ay magkonsulta sa ating mga doktor kung paano makakapagpa-bakuna against HPV infection, di ba? So hindi lamang, of course, sa ating reproductive health, pati pala dito sa Oral. sa orally, okay. So, pero ito, Doc, how do you go about the diagnosis, Doc? So, syempre, pag nagpakonsulta yung pasyente, titingnan namin interviewin namin kayo, kunin namin history. Tapos pangalawa, examinin namin, kunyari, dila. Kakapain yan, check mo kung ano extent ng bukol. And then, para mas clinch mo yung diagnosis, kailangan magkuha ng biopsy o ng laman. Kasi yung kukunan natin ng sample ng laman, pinapadala sa pathologist yun para titingnan nila under the microscope kung ano yung mga cells na makikita. At doon madodocument kung cancer ba siya talaga o hindi. So basically yun, or other procedures, meron pa bang ibang ginagawa bukod sa pagpapabiopsy? Yes, kasi kailangan namin malaman kung anong extent eh. So minsan nagre-request kami ng CT scan, MRI, may mga tawag namin diagnostic test to check extent or kung gaano kalaki yung sakit. So, eto Doc, no? So basically, o nga para makita kasi, does it happen also na yung mga cancer sa bibig can be metastatic lang? Ibig sabihin nun, meron pong pinagmula na cancer at hindi dito yung primary. Yes, it can happen and we've seen those cases. Although ang kagandahan niyan, rare yan. Nakakita ako minsan ng colon cancer. May history siya na nagkaroon siya ng colon cancer. Tapos biglang may bukol sa likod ng dila. Turns out, pag biopsy, kaya importante po yung pag-biopsy kasi you cannot always assume na, Yun ang primary. oo, so kukuha ka, tapos lumalabas, related pala siya doon sa colon cancer niya. Sa from hindi, using kasi syempre, di ba, meron mga treatment management protocol. So basically, hindi ka naman pwede mag-chemotherapy na hindi mo alam kung Yes. ano yung klase ng cancer. Oo. Yeah. Eh, yan, yung binanggit mo yan, no? May mga pasyente na frustrate sila kasi ba't daw pa sila hindi chemotherapy kaagad. Really, kailangan natin ng biopsy. Ma-determine kung saan Kasi yung mas galing. maganda pa rin tama yung bala dun sa i-attack mo, Tama di ba? yun, tama. So, dapat targeted talaga yung Yes. kalaban. Okay, and pero Doc, usually, kapag primary yung cancer sa oral cavity, kalimitan, saan niya paboritong mamasyal? Saan siya nagme-metastasize? Ang pinakaunang kakalatan niya, yung mga kulani sa leeg. No? Di ba, pagka nagkakaroon ka ng infeksyon, sakit ngipin, may lagnat ka, nagkakaroon ng kulani. Yung kulani yun, the same kulani, pwede rin siyang kalatan ng cancer cells na galing sa bibig. So kaya kinakapa namin, ini-examine namin yung mga kulani sa leeg sa pamamagitan ng pagkapa at pag-CT scan to check kung may mga kulaning kinakalatan ng cancer sa bibig. Pero kumakalat din siya hanggang baga, sa buto, sa atay, at sa utak. So kailangan natin ng tawag namin metastatic workup pag may mga pasyente tayo may cancer. Check mo yung buong katawan kung saan pwedeng kumalat yung cancer. Kasi pagkalat, Doc, alam natin, di ba, pwedeng via blood, pwedeng sa yung lymphatic tissue, tissues, o pwedeng direct invasion. Correct. So, iba-iba. Okay, so, kaya medyo matagal na workup to. No, Doc? Yes, kasi gusto natin magamot yung pasyente na maayos. Nang mabilis pati. Mabilis at maayos. Yeah. Okay, pero, so, Doc, once established, nakita na yung findings, so confirmed, it's a cancer in the oral cavity, depende kung sa particular area, of the oral cavity. Ano ba yung mga available na treatment na pwedeng pagpilian or parang plano yung gawin para sa pasyente? Primary treatment pa rin is surgery. Tatanggalin mo siya. At hindi mo lang siya tatanggalin mo yung normal tissue around it. Tawag na yung margins. Dapat adequate yung margins mo. And then, tinatanggal namin yung mga kulani sa leeg kasi nga binanggit mo na yun yung mga possible metastatic sites sa kulani dyan. So, may neck dissection kami ginagawa kasama ng pagtanggal ng bukol sa bibig. And then, depende sa pangangailangan, kung kailangan i-reconstruct, minsan kumukuha kami ng iba-ibang parte ng katawan para matapalan o matakpan yung butas. No? Pwedeng galing sa thigh, sa dibdib, no? Pwede rin galing sa fibula, dito sa leg. So maraming pwedeng gamitin pang takip. And then after the surgery, hindi po natatapos yung gamutan kasi kailangan mag-radiation pa siya at saka chemotherapy. Depende do sa kalalabasan ng final histopathology report. Kasi yun yung buong treatment ng cancer treatment. Surgery, radiation, plus or minus chemotherapy. Plus or minus, ibig sabihin, pwedeng meron, pwedeng walang chemo. Yes. Bakit? Paano natin sineselect sino yung dapat may kasamang chemo and yung iba hindi good candidate for chemotherapy? Usually, pag tinignan mo yung mga kulani, tapos multiple lymph nodes, tapos may tinatawag kami yung cancer, hindi na lumalabas siya doon sa lymph nodes, sa balot ng lymph nodes, sa capsule, at saka may nerve invasion, etc. Then, you'd have to do chemotherapy aside from radiation after the surgery. How about, Doc, yung role ng living a healthy lifestyle, okay? So ano ba yung pwede nating i-share sa ating mga viewers that, para maiwasan magkaroon ng cancer of the oral cavity? Yeah, Or actually, yeah. the most important
treatment for cancer is prevention. Yeah. Kanina ko pa sinasabi, di paninigarilyo. Yan ang isa sa mga pinakamataas na dahilan kung bakit nagkaka-cancer sa head and neck, no? Particularly sa oral cavity. So dapat hindi tayo manigarilyo. Actually, yung vaping ngayon, di pa natin alam kung Oo anong nga extent, kung eh. anong abutan ng vaping kasi bago pa siya eh. Saka mas marami daw mga Chemicals. chemicals. So, makikita natin yan in the near future kung ano yung effects niyan. So, we really advise, actually, ang dami ng mga societies nag-advise not using vape, di ba? It's not May a mga good alternative to smoking. meron nga daw after a few months of usage lang, parang ang findings nung may namatay, Sira na yung lungs. parang popcorn lesion sa lungs, Yes. sirang-sira na. Yeah. Eh, pag tinignan mo rin, pagka pinagsama mong paninigarilyo at saka pag-inom ng alak, synergistic yan dalawang yan. So, nagmumultiply yung risk mo. Parang to pag gusto develop mong oral madali, cancer. pagsamahin mo. Yes, correct. Naku, mga kasambahay talagang dapat talaga. Dito pa rin, it will all boil down to living a healthy lifestyle To pa prevent rin. To these prevent. Hindi lamang ito, lahat halos ng sakit di ba? Ang daming linkages okay, nitong mga masasamang bisyo Okay, dapat alagaan ang sarili, Doc, di ba? Pero ito, Doc, sa mga pasyenteng yung at the moment, ginagamot, paano po nila yung napapanatiling talaga, talagang competent or high pa rin yung immune defense nila, yung kanilang resistensya. And of course, mental health kasi this is draining in all aspects Oo, kasi matindi yung effect sa function mo. Paglunok, pagsasalita mo. Siyempre, that affects your interaction with other people. So, tapos pag nagre-radiation ka, ang hirap lumunok, walang panlasa. They always say na lasang bakal ang kinakain niya lahat. So, kinakabitan namin sila ng tube, pinapakabitan namin ng tube sa tiyan para diretso yung pagkain, para properly nourished yung pasyente. It's always a challenge actually nutrition pag nagre-radiation na after the surgery sila. Pero kaya naman, no? So, before the treatment, actually, sabi ko nga, parating minsan nagiging psychiatrist ako kasi parang motivational coach ka nila eh. Talagang Yun yung challenge importante eh. rin yung kasi yung compassion ng iba. The support system Support of system the ng people family. na Oo, important. family at saka dapat we need to trust our doctors as well, di ba? Kasi challenge talaga yung mag-radiation and chemotherapy after. Hindi siya biro. Iiyakan ka talaga ng pasyente. Pero kaya naman malalampasan. I always tell my patients, tiisin nyo lang. Pagtatawanan na natin to after a few months. Which does happen. Natatawa na lang sila na iniiyakan nila ako. Pero hindi mo madidiscount na talaga ang hirap ng pinagdadaanan nila during the radiation and chemotherapy. At, Physically, emotionally, mentally, name it, kung anong isipin mo, lahat ng kakainin mo, lasang bakal, hirap ang lumunok, very dry, tapos puro singaw pa yan kasi nagiging radiation burns yun sa bibig. May mga gamot naman binibigay yung radiation Nayard nga yung oncologists. iba pagka na-radiation, parang siyempre may mga collateral damage sa mga normal tissues, hindi mo magalaw yung Yes. So basically, ang daming rehabilitation na dapat gawin. And I'm sure, affected ang speech also. So, do you actually request for speech therapy later on? Yes. Kasi, Pakiulit po, sorry. Oo. Ayun. So, speech Oo therapy is nga, as important because may mga phonemes na sila o yung mga sounds na hindi na nila kayang i-produce. So, tinuturuan sila, wag mo nang gamitin yan, word na yan. Ito na ang synonym na gamitin mo para mas maintindihan ka na ibang tao. Kaya, hindi lang kami ang nagagamot sa pasyente. It's a multidisciplinary team. The ENT physician, ENT head and neck surgeon, the radiation oncologist, the medical oncologist, rehab, speech and swallowing rehab is important, psychiatric support, nutritional support. Pero, there's always, wag naman light at the end of the tunnel, but there's always the sunshine at the end of it all. No? Nagagamot naman siya. Hindi kasi life sentence dapat ang So cancer. yan, wag na lang po talaga mag-smoke. Tapos live a healthy life. So, wag din iwasan ng mga ang mga masasamang bisyo. And of course, take good care of your health. Actually, simpleng pag-rest kasi yung iba, because of, alam natin, yung mga gadgets, hindi na natutulog ang mga tao, di ba? Correct. Yeah. So, let's take good care of our body, di ba? Yan. So, eto, Doc, ano kaya yung mga pwedeng paalala or mensahe po natin sa mga manonood para, mapanatiling malusog ang kanilang mga bibig at maiwasan ang pagkakaroon nitong oral cancer? One, syempre, prevention is the most important, no? So, huwag kayong maninigarilyo, mag-vape, iwasan mag-inom na marami, kasama paninigarilyo, no? Oral hygiene, parating malinis ang bibig, parating kumukonsulta sa dentista for dental care. Mr. ENT. Oh, ENT as well. Thank you. Dapat gagamit Kaya kayo Doc, pinapromote kita. gamit ka rin ng pustisong tama. Hindi pwedeng ill-fitting dentures, no? So, bawal din. No? So, prevention is key. Healthy lifestyle is key.
para hindi po kayo magkaroon ng cancer. Kung magka-cancer man kayo, kung may suspecha kayo na may problema, pakonsulta kayo kaagad. Kasi the earlier ma-detect, the easier it is to treat and the better yung prognosis o yung kalalabasan ng gamutan nyo. Kaya nyo i-survive yan. At kahit man ma-advanced stage, meron na po makabagong mga gamot at mga teknolohiya para magamot yan. There's actually, may mga bago ng gamot na for cancer. Hindi lang chemo, immunotherapy is also very effective nowadays. O siya, yan na very comprehensive yung kanyang mga advice. Mga kasambayan ako, solid insights mo. Pero hindi pa po tayo tapos dahil susunod, bibigyang linaw natin ng mga myths na akala mo totoo. Sa pagbabalik po yan ng Dr. Zon TV. Babalik po ang Dr. Zon TV. Mga kasambahay, naku, alam nyo ba, marami pa rin na nag-akalang singaw lang yan o maliit na sugat o bukol lang sa bibig. Naku, kaya ngayon, i-break po natin ang mga myths at linawin ang katotohanan tungkol sa oral cancer. Dito lang sa Mythbuster. Ito po natin iisa-isahin, Doc, no, ang mga paniniwala tungkol sa oral cancer. Myth o fact nga ba? At sasagutin niyo po ito, Doc, kung myth lang ba ito o kung fact talaga. Pero kung myth po, paki-explain kung ano ang totoo. So, are you ready na, Doc? Game. Okay, so, myth or fact, kung hindi ka naninigarilyo o umiinom ng alak, hindi ka na magkakaroon ng oral cancer. Myth. Pwede pa rin magkaroon. Kagaya na binanggit ko kanina, genetic mutations caused by different factors can cause oral cancers. Pero, mas mataas talaga yung risk mo to develop oral cancers pag naninigarilyo ka at umiinom na alak. Okay, so makinig tayo kay Doc. Myth or fact, ang lahat ng bukol sa bibig ay cancerous. Hindi rin. Myth. Although, pagka yung bukol sa bibig, hindi gumagaling, hindi nawawala, lumalaki, malamang cancer siya. Okay, dagdag ka pa konti ng mga senyales, Doc, na parang pagka ganito medyo parang red flag to, chances are baka cancerous. Hindi gumagaling. Kuwari, may kasingaw ka, tapos hindi gumagaling. 2 linggo na, naggabot ka na, hindi gumagaling. Tapos palaki pa ng palaki, sumasakit, tumitigas, tapos naapektuhan yung pagsasalita mo. Malamang sa malamang, hindi magandang bukol yun. Kailangan maimbestigahan, ma-check up. So, pa-check up na po, punta na ng ENT. Okay, so ito, myth or fact, ang oral cancer ay laging masakit sa simula. Hindi parate. Actually, minsan pag hindi masakit, mas worried kami. So, mas okay may sakit na lang? Oo. Minsan, mas worried ka, hindi masakit, tumalaki. Baka hindi infection yan. Kasi pag masakit na initially, pwedeng infection siya eh. So, you treat it with antibiotics or kung ano man kailangan gamot. Pero pag persistent yung bukol, lumalaki, malamang hindi siya magandang bukol. Although sometimes may mga cancer ng dila, sobrang sakit siya kasi kinakain na niya yung nerves eh. Inside eh. So kaya nga may cancer pain eh, di ba? So, baka kaya ganito kasi medyo parang advanced na yung stage? Pwede. Oh, kasi mas malalim na yung Yes, yung witch. kinakain na niya yung nerves. Okay, myth or fact, kapag gumamit ka ng herbal mouthwash, makakaiwas ka na sa oral cancer. If the herbal mouthwash actually, hindi ako familiar sa herbal, no? Pero kung yung effect niya is to clean the mouth, then pwede mo mapababa yung risks of cancer. Kagaya ng binanggit natin, poor oral hygiene Is a factor. is a factor in a higher risk of oral cancer. So if you keep your mouth clean, then you lessen the risk of developing cancer. Okay, so ito, myth or fact, ang oral cancer ay mas laganap sa matatanda lamang. Myth din. Although it happens in the older population, it can happen to a younger population. I've seen cases ng mga 30 plus, walang risk factors. So, medyo malungkot yung mga ganun sitwasyon and we're more aggressive doon sa treatment kasi bata pa sila eh. Okay, so wait, I forgot to ask a while ago, how young po yung youngest that you have seen so far with diagnosed with oral cancer? Personally, mga nasa 27 yata. So ano to, genes? Genetic mutation. Genetic Genes and mutation. genetic mutations. Kasi may mga tao talaga, nasa genes pala nila. Pag tinanong mo, yung family pala nila was really prone to develop cancers. Are you the type of doctor who believes that we are all born with oncogenes and it's just a matter of, time? I mean, when the switch will be turned on? Pwede. May mga nagsasabi kasi, patibayan ng genes. Kung yung genes mo matibay against mutations, kasi parati may injury yung genes mo eh. Yeah. From UV light, from food, from chemicals. Pag madaling maapektuhan yung genes mo, nag-change yung kanyang, program. Yeah, Di ba, develop siya cancer. may cell program kasi. Yeah. Yung iba, matibay. Kahit anong mga chemicals ang insults pumasok sa kanya, hindi siya magmutate.
So it's just a matter of time as to when it will give up and then mutate. Okay, so ano ka ito, Doc? Myth or fact, ang regular na dental cleaning ay makatutulong maiwasan ng oral cancer? Truth yan. Kasi again, good oral hygiene decreases the risk of developing cancer. Yeah, and you have reiterated that Yes. several times Yes. already. Okay, so ito myth or fact, kung may oral cancer ka, kailangan agad ng surgery and chemotherapy. Kailangan kagad ma-biopsy para ma-determine kung may oral cancer. Once documented, kailangan ng surgery. And then, depende sa extent ng disease, gaya na kung may kulane, etc. That will determine kung kailangan mag-radiotherapy and then later, plus or minus chemotherapy. Okay, ano kaya mga kasambahay? Myths busted, facts served. Alam na natin ang totoo tungkol sa oral cancer. Ano kaya laging check with the fact para safe ang ngiti at bibig natin. Okay, so shout out kay Dr. Arsenio Claro Cabungcal for helping us get the facts straight. But before we wrap up, Doc, any quick tips para safe and healthy ang mouth natin every day? Again, don't smoke, try not to drink, keep your mouth clean, seek a consult with the dentist and your ENT all the time. If you have any questions, pag nagdududa ka kung ano meron ka sa bibig, lalamunan, or anywhere in the head and neck, punta kayo sa ENT. Okay, and Doc, baka may gusto kang batiin or you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. If for any head and neck concerns, ENT concerns, puntahan nyo lang kami sa Makati Med. We have a full complement of specialists here in Makati Med. Well, thank you very much, Doc. And for more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-999. So, 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. So magkaiba, no, cigarette smoking and vaping. Ang cigarette smoking, if you recall, no, gumagamit ng lighter o posporo, no, para i-heat siya yung substance, no. Samantalang ang vaping, no, pwedeng electronic siya, nare-recharge, na pinapainit mo, no, yung substance na nandun sa loob ng gadget, no. Actually, no, that's a misconception, no, kasi ang hinihit-hit natin at umiinit doon sa vape, ang lumalabas doon, hindi siya water vapor. Actually, may chemicals yung juice na kapag uminit siya, now convert siya into a different chemical na alam na natin na it's harmful para sa katawan natin. Yes, may nicotine din ang vaping. Meron din ibang chemicals, no, yung mga acetaldehyde, propylene glycol, no? Meron din mga metals and arsenic. More or less, siguro mga more than 80, no? Yung chemicals na ma-identify mo dun sa cigarette and e-cigarette, no? Well, ayun na, no? Kasi kahit na anong hinihit-hit, no, or ini-inhale natin, kung hindi siya normally, no, nai-inhale ng katawan natin, it's very detrimental, no? Maraming hindi magandang epekto. Hindi lang for the lungs, no, pati yung upper airway natin, no, yung sa bibig, sa ilong, no, sa trachea, yung daanan ng hangin, papunta sa lungs. And it's very important dahil hindi lang mismo yung nagve-vape, no, yung maapektuhan, pati yung mga second-hand exposure, yung mga nakakalanghap, no, ng mga kasama. Ang common symptom na sinasabi nila is ubo. Nagkakaroon sila ng ubo, shortness of breath, difficulty breathing. Yung iba, no, halimbawa may history sila ng asthma, nagkakaroon sila ng exacerbation ng asthma. And yung mga effects na nakikita sa iba, no, na document na po ito, yung tinatawag natin na yung popcorn lung. It causes damage na, no, sa baga natin, at yung tinatawag na E-valley. That's acute lung injury, no, secondary to the e-cigarette. Pati sa heart, cardiovascular, no, may effects din ang vaping, no. Gaya nga sa cigarette smoking, no, naaapektuhan yung tinatawag nating sympathetic nervous system. So, pwedeng bumilis ang heart rate, pwedeng tumaas yung blood pressure, no, ng mga pasyente in the long run. And at the same time, it can really have deleterious effects po, no, sa puso. Sa brain naman, ano, they can get headaches. Pwede yan, ano, minsan may sinasabi sa parang brain fog, no? Medyo parang
nakakalimutin na sila, no? May short-term issues, no? Sa memory minsan, nakakalimutan nila. Yung iba, of course, the nicotine dependence can happen as well. In terms of cancer, we just have to note, no, na chemical siya, no? And these chemicals, may nakita silang link, no, sa yung tinatawag nating increased risk, no, for carcinogenesis, no, or pag-increase ng inflammation kasi laging nadadamage yung mga cells natin, no. So there is that risk, no. Aside from that is of course the lungs talaga, no. Maraming epekto talaga siya sa lungs. It's associated with what you call this disease, no, yung bronchiolitis obliterans, no. Yung popcorn lungs, kung kita mo, no, makita mo yung architecture ng baga, talagang mukhang popcorn na, no. Kasi yung bawat part ng lungs natin, isipin mo, ang function niya is talagang for gas exchange, no. So yung oxygen papasok sa baga to make sure lahat ng organs ng katawan natin nasusupply ng sapat na oxygen. Pero dahil nga nagkakaroon ng damage because of constant exposure to this, nakakompromiso, no? So, nakukulangan ng oxygen. Yung papunta sa lungs, sa ibang parts ng organs. And patients will really have those symptoms na parang hirap na hirap huminga. They try to compensate, no? Dahil kulang-kulang, no? Yung hangin na pumapasok sa katawan nila. Dun sa merong willingness, no, to quit or to stop the vaping, no, that's the first step, no, to acknowledgement, no. You are not alone. Kumbaga sasamahan namin kayo kung kailangan natin ng social support para matulungan kayo mag-stop, no. And it's important na try to avoid also, no, kumbaga yung peer pressure and mga friends or na nagve-vape din, no, kasi the more na pagkasama mo sila, mapapa-vape ka rin. And yun, no, seek consult to your doctor, no, para, magkasama kayong tutulungan kayo ng doctor nyo, no, and to address the symptoms. Hindi pa huli para mag-quit sa mga gumagamit, no, or nagtatry na pong mag-vape. So, if ever may mga tanong po, no, o may nararamdaman, do not hesitate, no, to come to us po, no. Pasya lang po kayo sa clinic para mapag-usapan natin, no. This is a journey for all of us, no, para maplano natin ang pagtigil. Kasi mas maganda pong itigil na natin ngayon kaysa sa patagalin pa natin. And that's just the first part. May mga health facts pa tayong dapat pag-usapan. Ako, so don't change the channel. Magbabalik pa ang Doctors on TV. Magandang umaga mga kasambahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician every Sunday morning here at Doctors on TV. Marami sa mga kabataan ngayon ang walang kumpiyansa sa kanilang sarili. Kaya naman bilang magulang, tungkulin natin na tulungan ang ating mga anak na mabuo ang kanilang kumpiyansa upang handa silang harapin ang mundo sa sarili nilang mga paa. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang self-confidence ay ang kakayahan ng isang bata na maniwala sa sarili nilang kakayahan. Ibig sabihin, may kumpiyansa sila na kaya nilang harapin ang mga bagong hamon, gumawa ng desisyon at matuto mula sa pagkakamali at hindi sila agad sumusuko. Kapag mababa ang self-confidence or self-esteem ng bata, maaaring may mga senyales ng poor mental health tulad ng madalas na pag-iisa or withdrawal from friends, pagiging sobrang sensitive sa criticism, takot sumubok ng bagong bagay, mababa yung energy or yung motivation, at pwede ring makaranas ng frequent tummy aches or headaches na walang physical cause. Madalas ito ay stress-related. Kapag naman mataas ang self-esteem ng bata, mas malaki ang chance nila na maging independent at resilient, matutong makipag-socialize at makisama sa ibang tao, makabuo ng healthy coping skills, mag-perform ng maayos sa school, at kaya nilang harapin ang mga challenges without fear or failure. May mga simpleng paraan para matulungan natin ang mga bata na maging self-confident. Importante na bigyan sila ng choices kasi even small ones help them feel na they are in control. I-celebrate nyo rin ang effort nila, hindi lang yung outcome. Iwasan ang negative labeling gaya ng pagtawag na tamad sila or yung mga hindi masyadong magandang mga pananalita.
Turuan silang tumanggap ng pagkakamali bilang part ng learning at gumawa din kayo ng bonding time kasi ito ay bumubuo ng emotional connection na nagbubuo din ng confidence sa bata. Bilang magulang or adult, mahalagang ipakita natin sa bata kung paano tayo nagkakaroon ng self-confidence. Iwasan nyo yung perfectionism. Hindi kailangan laging perfect para maging okay. I-support nyo rin ang personal growth. You have to take on small goals and celebrate your wins. At kapag nakita ka ng inyong anak na ikaw ay self-confident, ginagaya ka rin nila. Ang mga batang may anxiety ay nangangailangan ng calm at consistent na discipline. Huwag po tayong gumamit ng pananakot at huwag din silang sisigawan kasi mas lalo silang natatakot at naa-anxious. Mag-establish tayo ng clear expectations pero may empathy at i-acknowledge natin yung nararamdaman nila pero ipaalala nyo rin yung importansya ng boundaries. Bigyan nyo sila ng coping tools tulad ng mga breathing exercises o kaya naman ay quiet time tulad ng journaling. Ang goal natin ay turuan sila ng self-regulation at hindi takutin sila. Narito naman ang mga quick tips to help raise confident children. You have to let them take healthy risks. Bigyan silang chance na matuto sa sarili nilang paraan. I-encourage rin yung problem solving. Huwag agad solusyonan ang lahat at huwag din gagawin ang lahat ng bagay para sa kanila. You also have to create a safe, loving environment kung saan tuturuan nyo silang okay lang yung magkamali at hindi kailangan perfect lagi. And nakakatulong din na limitahan ang screen time at bigyan sila ng panahon ng real-life interactions. You also have to praise their character na kunwari, sila ay mabait, you're kind, you're thoughtful, at hindi lang yung laging tatawagin silang you're smart or good job. And that's it mga kasangbahay. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can reach me through my Facebook page and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, and I also have my Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in our next episode. Mga kasambahay, alagaan natin hindi lang si baby, kundi buong pamilya. Dahil dito po sa Doctors on TV, care starts with you. Kaya always choose wellness para sa healthy mind, happy heart, at glowing life. Thank you for joining us today mga kasangbahay. And of course, gusto ko din pong pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At sa BMPS General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of KDR Group of Companies. And syempre, binabati ko yung aking kambal, si Ion, si Iya, hello. Hi kay EJ and kay Dr. Elaine and sa mga pasyente po namin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Nanay and Tata, I love and miss you both so much. And Tita Letty Duarte and Deng, hello. And sa mga taga-Delicates Food Corporation, headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Ayan. And of course, sa ating health partners, Doctors on TV would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue Corner, Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact them through their trunk line number 02-8372-3825 or 02-531-85100 or through their mobile numbers 0919-069-1890 hanggang 91 po. You may also visit their website at www.capitalmedical.com. Also, we would like to thank Soc Sargent General Hospital. So for inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Also, Doctors on TV would like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share sa mga kaibigan yung mga health enthusiasts, pwedeng-pwede po. Just visit our social media pages, www.facebook.com/DoctorsOnTV and hit the subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Naku, para lagi kayong una sa health info. At huwag niyo pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, mga kasangbahay. 9:00 ng umaga, 9 a.m. dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Ayan, so muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama sa isa na namang
makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centurion Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,